Kamusta mga kabalitang China? Ako po si Kio, ang inyong kapitbahay na tsismoso pagdating sa pandaigdigang ekonomiya at welcome back sa ating channel. Alam nyo, mahilig tayo mga Pilipino sa mga kwentong from rags to riches, yung galing sa hirap tapos biglang yumaman. Pero ngayong araw, baligtarin natin ang kwento. Pag-usapan natin ang isang matinding trahedya na nangyayari ngayon sa itinuturing nating dambuhala ng Asya. Ang dambuhalang bumagsak mula sa rurok ng pangarap patungo sa isang tahimik na impyerno. Sariwa pa sa memorya natin kung paanong ang industriya ng electric vehicles o EV ang itinuring na ginto at kinabukasan ng China. Ito ang simbolo ng kanilang pangarap na mamuno sa buong mundo, kung saan ang gobyerno nila ay nagtapon ng bilyon-bilyong piso para siguraduhin sila ang numero uno. Pero sa kasalukuyan, ang pangarap na iyon ay gumuho na parang bahay na bato na tinamaan ng magnitude 7 lindol. Ang dambuhalang industriya na akala ng lahat ay hindi matitinag ay unti-unti nang nilalamon ng sunod-sunod na pagkabangkarote. At maniwala kayo sa hindi lang ito simpleng balitang pang-ekonomiya na pwedeng ilipat ng channel. Ito ang simula ng isang tahimik na sakuna na humihila sa buong bansa pababa sa kumunoy ng kahirapan. Isipin nyo ito, kung bibisita kayo sa mga karatig lugar na mga tinatawag na second-tier cities sa China tulad ng Chengdu, may makikita kayong isang tanawin na napakahirap paniwalaan. Sa gitna ng malalawak at tiwangwang na lupain, libo-libo o baka 10,000 pa nga ng mga brand new na dekuryenteng kotse ang nakaparada lang doon. Walang gumagamit, pinapakain ng alikabok at unti-unting kinakalawang sa ilalim ng araw at ulan. Mukha itong sementeryo ng mga sasakyan, isang mamahaling sementeryo ng mga dekuryenteng kotse na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa harap ng tarangkahan ng isang saradong pabrika, nakatayo ang isang dating engineer na nagngangalang Chow. Tulad ng maraming Pilipino na naghahangad ng mas magandang buhay, iniwan ni Chow ang kanyang matatag at permanenteng trabaho sa isang malaking kumpanya noon. Naakit siya sa pangako ng malaking sahod at sa pangarap na baguhin ang mundo kaya lumipat siya sa isang bagong sikat na EV startup. Pero ang kumpanyang iyon, biglang nagdeklara ng bangkarote kamakailan lang. Sa isang kurap ng mata, libo-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. At ang mas masakit pa rito, hindi lang sila nawala ng huling sahod, kundi ni isang pisong separation pay o benepisyo ay wala silang natanggap. Sabi ni Chow habang nakatitig sa kawalan, ipinangako daw sa kanila na ito ang kinabukasan ng bansa at ang rurok ng teknolohiya. Pero ngayon, ang natitira na lang ay isang dambuhalang bundok ng basurang bakal. Ang buong pamilya niya ay itinaya ang kanilang kinabukasan sa pangarap ng dekuryenteng kotse, ngunit ang pangarap na iyon ay naging isang napakatahimik na impyerno. Ang pagbagsak ng industriyang ito, na dati ay siyang mukha ng pag-unlad at modernong teknolohiya, ay nagwasak sa plano sa buhay ng napakaraming pamilya at nag-iwan ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng bangkarote ng kumpanya ni Chow ay hindi isang nakabukod na insidente o malas lang. Ito ang unang piraso ng domino na natumba at ngayon ay tumatama na sa kabuuan ng industriya ng sasakyan sa China. Ito ang resulta ng sabay na pagsabog ng dalawang malaking problema. Ang labis na produksyon ng mga produktong wala namang bumibili at ang malawakang pandaraya sa mga tulong pinansyal o subsidiya ng gobyerno. Sa ngayon, 12-dosenang mga gumagawa ng dekuryenteng kotse ang napipilitang magsarili ng kanilang mga operasyon. Ang industriya na dati ay ipinagmamalaki ng Estado at itinuturing na haligi ng ekonomiya ay nakatayo na ngayon sa gilid ng bangin. At hindi lang ang mga pabrika ng kotse ang apektado. Ang pagbagsak na ito ay parang apoy na kumakalat sa buong supply chain mula sa mga gumagawa ng baterya, mga microchip, hanggang sa mga nagmimina ng mga espesyal na metal. Daan-daang libong mga manggagawa ang nadadamay at nawawalan ng kabuhayan. Kung susuriin nating mabuti, ang krisis na ito ay bunga ng maling kalkulasyon sa pamumuhunan at labis na ambisyon. Ang marahas na kompetisyon sa pamumuhunan na pinangunahan mismo ng gobyerno ay lumikha ng isang malaking bula na lang pumutok ay nag-iwan ng tahimik na pinsala sa lipunan. Napakaraming pera at pagod ang nabaon sa limot at ang masama pa rito, walang sino man sa mga opisyal ang may lakas ng loob na magsabi ng katotohanan. Ito ay isang malalim at tahimik na sakunang pang-ekonomiya. Tingnan natin ang ilang mga datos na nagpapakita kung gaano kalalim ang problema. Ilang taon lang ang nakalilipas. Sinasabing mayroong higit sa 500 kumpanya ng dekuryenteng kotse sa buong bansa. Isipin niyo yun, 500! Pero nang simulan ng bawasan ng gobyerno ang kanilang tulong pinansyal at ibinalik ang merkado sa totoong kalakaran ng negosyo, ang bilang na ito ay bumagsak sa tinatayang 50 kumpanya na lang. Ibig sabihin, higit sa 70% ng mga kumpanyang tuluyang naglaho sa merkado.
Sa likod ng numerong ito ay ang pagkawala ng perang hindi kayang isipin ng normal na tao. Ang pondong itinapon ng sentral at lokal na pamahalaan sa industriyang ito ay tinatayang umabot sa trilyon-trilyong piso kung ikonberte natin. Ang napakalaking halagang ito ng pampubliko at pribadong pondo ay tuluyan ng naglaho na parang bula dahil napunta lang sa mga kumpanyang walang totoong operasyon o kaya naman ay sa mga sasakyang nakatambak lang at hindi maibenta. Ang mas malala pa rito ay ang labis na kakayahan sa produksyon. Ang kapasidad ng mga pabrika sa China ay mas mataas kumpara sa aktual na pangangailangan ng merkado. Dahil dito, maraming dambuhalang pabrika ang may napakababang antas ng operasyon. Ang mga modernong makinarya at pasilidad ay nakatayo lang at hindi gumagalaw na naging mga ari-ariang walang pakinabang. Ang epektong ito ay umabot na rin sa pinakamababang bahagi ng supply chain. Ang mga maliliit at katamtamang kumpanya na nagtutustos ng mga baterya, chip at iba pang materyales ay nakakaranas ng matinding krisis dahil sa hindi pagbabayad o pagkasara ng mga malalaking kumpanya ng sasakyan na kanilang kliyente. Ang kanilang kita ay biglang natuyo at marami sa kanila ang nahaharap din sa pagsasara. Ang pundasyon ng trabaho at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ordinaryong tao ay unti-unting binubunot mula sa ugat. Ang mga totoong biktima ng trahedyang ito sa ekonomiya ay ang mga ordinaryong mamamayan na nagtatago sa likod ng mga numero. Ang mga ordinaryong mamumuhunan tulad ng isang retiradong nagngangalang Lee na nag-invest ng kanyang pera sa pag-aakalang lalago ito sa mga stock ng dekuryenteng kotse ay nawalan ng lahat ng kanyang naipon. Sabi niya, nangako ang gobyerno na hindi sila hahayaang mabigo at naniwala sila sa pangako ng pag-unlad ng bansa pero ngayon ay wala na silang kahit ano. Nawalan na sila ng tiwala sa kakayahan ng pamahalaan na protektahan ang kanilang pangkabuhayan. Ang kwento ng mga manggagawa sa mga pabrika ng pyesa ay kasing lungkot din ito. Isang pabrika ng baterya ang napilitang magsara dahil hindi sila binayaran ng malaking kumpanya ng dekuryenteng kotse na kanilang pinagbebentahan. Ang mga manggagawa doon ay bigla na lang tinanggal ng walang anumang tulong o panggastos sa araw-araw. At sa gitna ng ganitong kahirapan, wala silang makitang pag-asa na makahanap ng bagong trabaho. Maging ang mga ahente ng benta sa mga showroom ay hindi ligtas. Ang mga dealer ay may mga nakatambak na kotse na hindi maibenta, kaya napipilitan silang isara ang kanilang mga tindahan. Ang pinag-uusapan nila ngayon ay hindi na ang makabagong teknolohiya sa hinaharap, kundi ang bundok ng mga inventaryo at ang kawalan ng pag-asa. Ang tahimik na impyernong ito ay patuloy na nagwawasak sa buhay ng maraming tao nang walang ingay at sa parang hindi nakikita ng mundo. Ngunit bakit nga ba ang isang pambansang diskarte na napakalaki ay bumagsak ng ganito kabilis at sa ganitong kalaking antas? Ang ugat ng problema ay ang pabigla-biglang pagpapatupad ng patakaran ng pamahalaan at ang hindi pagpansin sa totoong takbo ng merkado. Ang unang dahilan ay ang bulag na pagbibigay ng subsidiya at ang malawakang pandaraya. Nang magbuhos ang pamahalaan ng bilyon-bilyong piso para sa industriya, mabilis na lumaganap ang mga mapagsamantalang negosyante. Maraming peking kumpanya na walang totoong teknolohiya ang itinayo para lamang makakuha ng pera mula sa gobyerno. Dinadaya nila ang mga ulat ng distansya ng takbo ng sasakyan at ang bilang ng kanilang produksyon upang makahingi ng pondo at ito ang naging pangunahing paraan ng kanilang kita sa halip na magbenta ng totoong produkto. Ang ikalawang dahilan ay ang kawalan ng maayos na plano at ang labis na kompetisyon sa pagitan ng mga rehiyon, ang bawat lalawigan at lungsod, sa kagustuhang sumunod sa utos ng sentral na pamahalaan at itaas ang kanilang sariling rating sa ekonomiya, ay nagpaligsahan sa pagtatayo ng mga industrial park para sa dekuryenteng kotse. Binaliwala nila ang totoong pangangailangan ng merkado na nagbunga ng labis na supply at pagsasayang ng mga likas na yaman sa buong bansa. Ang ikatlong dahilan ay ang kawalan ng tunay na kakayahan na makipagsabayan sa merkado. Nang alisin na ng gobyerno ang artipisyal na tulong pinansyal na nagsisilbing lifeline ng mga kumpanyang ito, ang mga maliliit at katamtamang negosyo na walang sapat na inobasyon o kalidad ay hindi nakayanan ang kompetisyon laban sa mga dambuhalang kumpanya, kaya sabay-sabay silang bumagsak. Ibig sabihin nito, ang natural na batas ng merkado ay nagsimula ng gumana sa isang malupit na paraan matapos ang mahabang panahon ng hindi tamang pakikialam ng pamahalaan. Ang pagbagsak ng industriyang ito sa China ay naglalaman ng mahahalagang aral para sa ibang mga bansa, partikular na sa mga nagnanais ding pumasok sa malawakang paggawa ng teknolohiya.
Una, ito ay isang babala laban sa patibong ng labis na pag-asa sa tulong ng gobyerno. Hindi dapat pumasok ang isang bansa sa isang walang kwentang paligsahan ng subsidiya na nagiging sanhi ng artipisyal na paglaki ng ekonomiya na madali ring puputok tulad ng isang bula. Ang tunay na lakas sa pakikipagkumpetensya ay dapat manggaling sa inobasyon ng teknolohiya at sa tiwala ng mga mamimili, hindi sa perang galing sa buwis ng bayan. Ikalawa, ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kumpanyang may subok na kalidad habang ang mga kumpanya sa China ay bumabagsak. Ang mga kilalang tatak sa buong mundo na nakatutok sa tibay, kalidad at ligtas na teknolohiya ng baterya ay may pagkakataon na patatagin ang kanilang posisyon sa pandaigdigang merkado ng sasakyan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga produktong mapagkakatiwalaan ng tao. Ikatlo, ito ay isang malaking aral tungkol sa panganib ng labis na utang at hindi produktibong pamumuhunan. Ang kabiguan ng China ay nagpakita sa buong mundo na ang paggamit ng walang pakundangang pangungutang upang lumikha ng huwad na paglago sa isang partikular na industriya ay magdadala lamang ng mapanirang resulta sa kabuuang ekonomiya sa huli. Mahalagang mapagtanto ng bawat pamahalaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pananalapi at isang napapanatiling modelo ng pag-unlad. Ang sunod-sunod na pagkabangkarote ng mga kumpanya ng dekuryenteng kotse ay ang simula ng pagtatapos ng isang modelo ng paglago na nakabatay sa utang at hindi epektibong pamumuhunan na ginamit ng China sa loob ng maraming taon. No? Hindi lamang ito ang pagbagsak ng isang solong industriya. Ito ay ang pagkakaroon ng lamat sa tiwala ng publiko at ng buong mundo sa kakayahan ng pamahalaan na pamahalaan ang kanilang ekonomiya. Ang tinatawag nating tahimik na impyerno ay ang sitwasyon kung saan ang bilyon-bilyong piso ay naglalaho ng walang bakas, libu-libong tao ang nawawalan ng hanapbuhay, ngunit ang pamahalaan ay nananatiling tahimik at walang ginagawang hakbang. Ang pagbagsak na ito ay ang unang babala na ang krisis ay nagsimula na sa isang bahagi na hindi inaasahan ng marami. Ang suliraning ito ay may kakayahang hilahin ang buong bansa patungo sa isang malalim na krisis at dalhin ang kinabukasan ng kanilang ekonomiya sa isang madilim na yugto ng kasaysayan. Kayo mga kabalitang China, ano ang pananaw ninyo sa katotohanan ito? Naniniwala ba kayo na makakabangon pa ang industriyang ito? O ito na nga ang simula ng isang mas malaking krisis pang-ekonomiya? Ibahagi ang inyong mga opinyon at komento sa ibaba. Pag-usapan natin yan ng may talino at respeto. At kung sa tingin ninyo ay may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng bagong kaalaman sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video na ito. Isang malaking tulong po iyan para patuloy tayong makapaghatid ng mga ganitong pagsusuri. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako muli si Kio ng Balitang China at hanggang sa muling pagkikita sa susunod nating talakayan.